Ako si Leonard mula sa probinsya ng Cebu. Kasalukuyan ay 55 anyos na ako. Mula nung marinig ko ang mga kwento dito ay parang naadik na yata ako. Naubos ko na lahat sa pakikinig. Kahit na may edad na ako, hindi ko ikakahiya na nakikinig pa rin ako sa mga ganitong kwento. Pagkat ako mismo ay danas ko ang muntikang mapahamak sa kamay ng mga pamilyang aswang. Sisimulan ko na ang aking karanasan. College student ako nang mangyari ito, 4th year college. Meron akong classmate na isang babaeng hindi ko na lang papangalanan. Tahimik na babae, nasa sa kanya ang katangian na hinahanap ko sa isang babae. Kaya naman niligawan ko siya hanggang sa sinagot niya ako. Taga-probinsya siya ng Iloilo. Hindi ko na lang babanggitin ang bayan nila, pero kilala po ito na maraming pamilyang aswang. Pero hindi ko pa alam ng mga panahon na yon na totoo pala ang mga kwentong ganon, mga baryong aswang. At yun na nga, nangungupahan ang kasintahan ko ng kwarto dahil malayo ang lugar nila. Umuuwi siya ng 1 beses, 1 linggo, minsan nga 2 linggo pa bago uuwi sa probinsya nila. Palagi ko siyang dinadalaw sa boarding house niya. Bawal ang lalaki sa loob, kaya sa labas kami sa may tindahan lagi nag-uusap. Gusto ko pa siyang makilala, kaya naman halos araw-araw ko siyang kinukulit na magpunta sa kanila, pero lagi niya naman akong tinatanggihan. Ang kanyang rason, malayo ang lugar nila at delikado sa mga tulad kong dayo. Bakit naman delikado? Kasi maraming tambay dun eh. Baka mapagtripan ka. Tambay? O baka may mga manliligaw ka lang na iba doon sa lugar ninyo kaya ayaw mo ako magpunta doon? Hindi ah. Oh, sigurado ka? Sa ganda mong yan, wala kang ibang manliligaw? Wala. Basta, o di pumayag ka na. Kasi hindi alam ng mga magulang ko na may kasintahan ako dito. Kabilin-bilin na ng nanay at tatay ko na magtapos muna ng pag-aaral bago yung ganito, magnobyo-nobyo. Kapag nalaman nila, baka kasi magalit sila at pahintuin ako. Gusto mo ba ng ganun? Parang hindi naman ako naniniwala sa'yo. Bahala ka. Sige na mahal, pumayag ka naman oh. Ilang buwan na lang tayo magkikita. Magkasintahan naman tayo eh. At saka, malapit na tayong magtapos. Nag-graduate na tayo eh. Mamimiss kita. Ikaw ba, hindi mo ako mamimiss? Hindi naman sa ganun. O sige, ganito na lang. Basta wag lang muna ngayon, okay? Sasabihin ko lang sa'yo kung okay na. Talaga? Oo. Alam mo, seryoso kasi ako sa'yo, mahal. Kaya ganito na lang ako na gusto kong makilala ang buong pamilya mo. O sige, basta wag mo akong sisihin. Sisihin na ano? Wala. O sige, sabihin ko na lang sa'yo kung kailan okay na. Pagtatanong pa kasi ako sa aking mga magulang. Basta, malalaman natin. Sige mahal, maghihintay ako. Lumipas ang mga araw. 1 linggo bago matapos ang klase. Pagbalik niya galing sa kanila sa Iloilo, sobrang saya ko sa kanyang ibinalita. Umayag daw kasi ang buong pamilya niya na bumisita ako sa kanilang lugar nang sa gayon ay makilala rin nila ang boyfriend ng anak nila. Talaga mahal? Hindi sila nagalit? Hindi. Wow, salamat. Sa wakas, makakapunta na rin ako sa inyo. Magiliw na sagot ko sa kanya. Ngunit napansin ko lang sa mukha ng aking kasintahan para bang hindi siya masaya na ibinalita niya iyon sa akin. Bakit parang malungkot ka, mahal? Napagalitan ka no? Kasi may boyfriend ka na. Sorry ha. Basta pangako, mahal, ikaw lang naman ang mamahalin ko talaga eh, wala nang iba. Ha? Hindi naman. Hindi ako malungkot no. Masaya ako. Nalulungkot lang kasi alam mo naman, wala na, maghihiwalay na tayo. Yung mga classmate natin, di ba? Oo nga pala no.
Sige na, tara na. Sobrang saya ko noon. Bago kami naghiwalay dahil tapos na nga ang klase, binigyan ako ng address ng kasintahan ko papunta sa kanilang bayan. Malayo ito sa totoo lang pero hindi ko alintana dahil seryoso naman ako sa pakay ko sa kanya. Paano naman yung mga tambay sa inyo, mahal? Diba sabi mo dati nantitrip sila? Hindi, tinatakot lang kita nun. Sinusubukan. Walang tambay sa amin. Katunayan, hindi naman ganun karami ang taong naninirahan sa lugar namin eh. Malayo kasi ito sa syudad. Maganda eh. Oo, maganda. Ibig sabihin, ligtas naman pala ako doon. Sige, magkikita na lang tayo doon ha. Huwag ka mag-alala. Susunduin kita. Yun ang huli naming pag-uusap sa Cebu. Pagkatapos ay naghiwalay na. Umuwi na siya sa kanila habang ako naman ay umuwi rin sa amin. Punong-puno ako ng pag-asa noon. At bago ako pumunta sa kanila, nakahanda na yung mga pasalubong, mga pagkain. Pinaghandaan ko rin talaga ang araw na iyon dahil nagkataon naman kasi na ang lugar ng kasintahan ko ay ang karatig bayan noon, lugar naman ng aking tiyahin. Dumating na nga ang araw na iyon. Bumiyahe na ako madaling araw pa lang. Hindi muna ako dumaan sa tiyahin ko kasi kinakailangan ko pang hanapin ang lugar ng aking kasintahan. Hindi naman ako nahirapan kasi nga kilala ang baryo na aking pupuntahan. Pagsakay ko pa lang ng tricycle at pagsabi sa lugar, alam na agad nila. Pero habang bumabiyahe kami, ako na lang yung natirang pasahero na. Tinanong ako ng driver, sino ang pupuntahan mo sa baryo? Kasintahan ko po, Manong. May kilala ka ba doon bukod sa kasintahan mo? Opo, Manong. Tiyahin ko. Akala ko kasi dayo ka. Hindi po, Manong. Okay, sige. Sagot niya sa akin. Pero sa totoo lang, nagsisinungaling lamang ako noon kasi ang naiisip ko, yung sinabi dati ng aking kasintahan na may nantitrip na mga tambay. Baka kasi totoo yun kaya upang makasigurong ligtas ako ay nagsinungaling na lamang ako. At habang binabaybay namin ang tahimik na baryong iyon, maya-maya pa'y biglang may tumawag sa amin. Ang kasintahan ko na pala at ang mga pinsan nitong nag-abang sa akin. Napansin ko sa dalawang pinsan niyang lalaki, tinitignan nila ng masama ang driver ng tricycle. Pagtingin ko sa tricycle driver, hindi tumingin sa kanila na tila ba takot ito kasi umiwas. Tumingin siya sa aking mga mata na para bang may gustong sabihin na sa aking pakiwari ay nahalata niya na dayo lamang ako sa lugar. Pero siguro dahil titig na titig sa kanya yung mga lalaking pinsan ng aking kasintahan, ay umalis na lamang siya nang hindi nagsasalita. Habang naglalakad kami, pansin ko ang sobrang tahimik ng lugar. May mga bahay-bahay naman pero distansya talaga ang agwat sa isa't isa at napaka-weird ng kilos ng mga taong nadadaanan namin. May isang nakasalubong kami na hinding-hindi ko talaga makakalimutan. Ang sabi niya, mga katagang, wow, dayo. Sabay ngiti at tingin sa mga kasama ko. Hindi ko naman binigyan ng pansin yon dahil akala ko may diferensya lamang ito sa pag-iisip. Ngunit hindi pala, dahil magkamag-anak lang pala sila na hindi naman ipinakilala sa akin ng aking kasintahan. Nalaman ko na lang ang rason bandang huli. Ilang minuto ng paglalakad ay narating na nga po namin ang bahay ng aking kasintahan. Simple lang ang bahay nila. May silong at may 2 kwarto. Isa sa kanilang mga magulang, ang isa ay sa kasintahan ko at kapatid nitong mabait na babae. Ang isang kapatid nilang na lalaki sa sala humihiga, minsan sa may kubo sa likod. Agad naman kaming sinalubong ng mga magulang niya. Okay naman ang lahat sa umpisa, lalo na ang tatay na halatang masaya sa pagdating ko sa kanilang lugar. Kinakabahan nga ako noon at namamawis kasi akala ko magagalit sa akin. Tulad ng naunang sinabi sa akin ng aking kasintahan dati
Hindi naman pala, sa halip inasikaso pa ako. Palaging nagsasalita at nagtatanong ang tatay, pero yung nanay nila ay matipid kung magsalita. Maya-maya pa ay may nakikita akong mga dumadating na tao. Mga kamag-anak pala nila, ayon sa kasintahan ko. Yung mga nadaanan ng mga bahay, sa kanila raw pala yun. O sige dyan muna kayo at ako'y maghahanda lamang ng makakain natin mamayang gabi. Wika ng tatay ng aking kasintahan. Sagot ko naman, wag na po manong kasi uuwi po ako mamaya dahil pupunta pa po ako sa tiyahin ko. May tiyahin ka pala sa lugar na ito? Hindi po, sa kabilang lugar pa po. Bale, malayo pa po rito. Pagkasabi ko ng ganon, nakita kong nagkatinginan sila. Sinabi ko sa kanila ang lugar. Ang sagot ng tatay ng aking kasintahan, ay malayo naman pala eh. Ipagpabukas mo na lang yan, iho, kasi hapon na ngayon. Dito ka na magpalipas ng gabi. Huwag na lang po siguro, tito, kasi kinakailangan ko po talaga na magpunta rin sa kanila eh. Pagkasabi kong ganon, napansin ko sa mga mukha nila na parang masama ang timpla. Ang kasintahan ko naman ay pinipilit ako. Ang sabi niya, pagbigyan ang kanyang tatay kasi minsan lang naman mag-aya. Maya-maya lang, biglang tumabon ang makapal na ulap sa kalangitan. Hindi nga nagtagal nun ay bumuhos ang napakalakas na ulan. O ayan, umayon ang panahon, oh. Paano ka makauwi ngayon ito? Dito ka na kasi matulog. Bukas ka na magpunta sa tiyahin mo. Mukhang gano'n na nga po, tito. Sagot ko na lamang sa kanya. Ayaw ko man ay napapayag na lang ako. Noong naghahapunan na kami, katabi kami ng kasintahan ko noon. Lahat kami ay binigyan ng sikwate ng nanay ng kasintahan ko na pampawala raw sa lamig ng panahon. Ako naman ay malikot ang mata ko. Napansin ko na yung pinakahuling basong nilagay sa tabi ng aking plato ay nakita ko na yun kanina na nakalagay lang sa gilid ng kanilang plato. Kaduda-duda kasi mukhang may nilagay ang nanay niya sa basong iyon. Hindi ko muna tinikman. Noong tumayo ang aking kasintahan dahil may kinuha ito, pasimple kong pinagpalit ang baso namin. Bagay na sobrang ipinagpasalamat ko pagkat nakaligtas ako. Pero nakita ako ng kapatid na babae ng kasintahan ko sa ginawa kong iyon, ngunit tumingin lang siya sa akin. Pagkatapos ay yumuko, sabay subo ng kanyang pagkain. Kami dati, nakasanayan na talaga namin na magdasal muna bago kumain. O kahit mag-sign of the cross man lang. Pero sila na pamilya, wala. Diretso kain lang na para bang wala silang Diyos na pinapasalamatan. At noong kumakain na, halos masuka ako sa pagkain nila. Pero hindi lang ako nagpahalata. Paano ba naman? Ang mga pagkain nila na nakahain sa mesa ay malamig. Ang kanin lamang yung mainit at yung sabaw. Pero ang laman nun, malamig. At sobrang lang sapa tapos walang kalasa-lasa. Bagay na lubos kong ipinagtaka dahil nakita ko naman kanina abala ang tatay nila sa pagluluto sa kusina. Nandidiri talaga ako nun. Hindi ko alam kung ano ang ipinapakain nila sa akin. Pero upang hindi mahalatang nandidirit na susuka ako, ay pinilit kong humigop ng sabaw kahit na sobrang langsa. Kumuha rin ako ng kapirasong karne. Tinikman ko, pinakita sa kanila na kumain ako. Pero hindi ko nilunok yon. Nakakasuka, malamig ang karne. Pero sila, habang pasimple kong tinitignan ay sarap na sarap sa kanilang kinakain. Di ko alam kung anong karne yon. Nang mga sandali na yon, iba na talaga ang aking pakiramdam. Nagdududa ako, kinakabahan sa kanila dahil parang may kakaiba sa pamilyang ito. Weirdo sila kung kumilos. Ang nanay naman ng aking kasintahan,
Panay titig sa akin, pasimple at hindi nagsasalita. Yung tatay, siya yung laging nag-i-entertain sa akin sa kanila. Ang kapatid naman na lalaki at babae. Tingin ko naman sa mga ito, base sa ekspresyon ng kanilang mukha, ay tila ba may pag-aalala. Parang may gusto silang sabihin na hindi nila masabi-sabi. So ayun na nga. Matapos kumain ng hapunan ay nagpasya na ang lahat na magpahinga. O sige na, gabi na. Magpapahinga na tayo't maaga pa tayo bukas. Okay lang ba sa'yo, Leonard, na sa kusina ka na lang muna matulog? Wala naman pong problema. Kahit saan naman po, Manong, okay lang po ako. Hindi, may higaan talaga doon. Sige po, doon na lang po ako. Siyempre doon ka. Di naman pwedeng magkatabi kayo ng anak ko. Pabiru pang wika nito. Napansin ko ng mga sandaling iyan. Antok na antok ang aking kasintahan hanggang sa hindi na ito nakatiis. Nagpaalam siya na mauuna nang matulog sa kanilang kwarto dahil pumipikit na ang kanyang mata. Pero alam niyo ba kung ano ang nangyayari sa kanya? Nalaman ko po ito sa huli na kaya siya sobrang antok ay dahil sa ininom nitong sikwate na pinalit ko. Pinagpalit ko yung baso namin. Tama nga ang hinala ko. May nilagay sa baso na dapat ay para sa akin. Nung nakahiga na ako sa kusina, hindi ako makatulog pagkat iniisip ko talaga kung ano yung pagkain na pinakain nila sa akin kanina na sobrang langsa. Dagdag pa rito ay ang sikwate na nainom ng aking kasintahan. Mabuti na lang hindi lason yun kundi pampatulog lang. Dahil kung nagkataon ay patay talaga ang kasintahan ko. Bandang mga 12:00 ng gabi, dinig na dinig kong may nagbubulungan sa labas. Ang isa ay pamilyar. Yun yung nakasalubong namin kanina sa daan na nagsabing, "Wow, dayo." Dito ko nalaman na kamag-anak lang pala ng kasintahan ko dahil nagbubulungan sila ng mga katagang gaw. Ibig sabihin nun ay magkakamag-anak lamang sila. Ilang sandali pa, nakita kong lumabas ang nanay at tatay nila ng 12:00 ng gabi. Una dumiretso sa kusina ang dalawa at tinignan ako habang akala nila'y natutulog. Dito ako nakaramdam ng sobrang kilabot dahil yung mga mata ng nanay ng kasintahan ko ay mamula-mula na ng mga sandali na yon at nakakaamoy ako ng sobrang bahong amoy. Alam niyo po yung tiyangaw? Ganon na ganon ang baho. At nung magsalita na ang dalawa, ay halos pinaliguan ako ng malamig na tubig. Ang sabi kasi ng tatay ng pabulong, "Tulog na ba yan?" "Tulog na kasi may pampatulog yung ininom niya kanina." Sagot ng nanay. Ngunit ang hindi nila alam, ang anak nila ang nakainom nun. Gising na gising ako at nauulinigan ko ang mga boses nila. Lalo na yung parang dalawang tao sa labas na nakaabang. Ilang sandali pa, Sir Alex, kumuha ng itak ang tatay ng kasintahan ko. Pagkatapos ay hinasa niya ito sa banggirahan. Wala siyang pakialam sa ingay dahil akala niya tulog ako. Sa sobrang takot, halos hindi ko na alam ang aking gagawin. Tumayo ako at lumapit sa likod niya, sabay nagtanong. Nilakasan ko talaga ang aking loob. "Manong, bakit kayo naghahasa ng itak 12:00 ng gabi?" Nagulat siya sa akin. Sagot niya, "Oh, gising ka pala?" "Opo, Manong, kasi nagising ako sa hasa niyo." Pagpasensyahan mo na, kasi maaga akong aalis mamaya papuntang bukid." O sige, matulog ka na ulit. Tapos na ako." "Sige po, Manong." Bumalik na ako sa higaan, Sir Alex, at kunwari natulog muli, pero naghahanap na ako ng paraan na makatakas. Malaking tao po ako.
Ang tatay ng kasintahan ko ay hanggang balikat lang ang taas niya. Sa isip ko noon, ano't anuman ang mangyari, ilalaban ko ang buhay ko. Kung sakaling makorner talaga nila ako, kasi pakiramdam ko papatayin nila ako kakatayin ng mga taong nandun. Lalaban at lalaban talaga ako. Bumalik na ng higaan ang tatay nila sa kwarto nila. Ako naman ay naghintay pa ng ilang sandali. Nakikiramdam. May nagbubulungan pa sa labas ng mga sandali na yon. Tapos bigla silang umalis. Narinig kong binulungan ng tatay ng kasintahan ko na umalis muna sila dahil gising pa. Ako ang tinutukoy nila. Ang ginawa ko, Sir Alex, dumaan ako sa bintana ng kusina. Malaking tao ako at matangkad kaya pagbaba ko sa likod ay hindi ako nahirapan. Wala na akong sinayang na oras ng mga sandali na yon. Mag-aalauna ng madaling araw ay tumakbo ako sa kakahuyan. Hindi ako dumaan sa kalsada na dinaanan namin kanina dahil alam kong maraming nag-aabang sa akin doon. Alam niyo ba kung sino ang nagtimbre sa akin na umalis na? Ang mismong kapatid na babae ng aking kasintahan. Lumabas siya saglit noon at nangihi. Pagbalik niya ay sumenya siya sa akin sa pamamagitan ng pagkampay ng mga kamay nito. Na ibig sabihin ay umalis na at dumaan sa bintana. Sabay turo niya sa likod ng bahay nila. Papunta sa kakahuyan. Naawa siya sa akin, Sir Alex. Mga aswang pala ang mga tao sa lugar na iyon. Magkakamag-anak lang sila. Pinagplanuhan na pala nila ako ng masama. Kasabwat ang mismong kasintahan ko. Ang sabi, kapag uuwi daw talaga ako, dapat madilim na. Tapos aabangan ako sa kalsada ng mga kaparyentehan nilang mga aswang. Ganon ang masamang plano nila. Kakatayin ako at gagawing pagkain ng kanilang buong angkan ng mga aswang sa baryong iyon. Kaya naman labis ang aking pasalamat sa kapatid ng kasintahan ko. Kaya pala wala siyang imik noong ipinagpalit ko ang baso sa hapagkainan. Ay dahil naawa siya sa akin. Alam niya na ang hinalo ng nanay niya doon ay pampatulog. At yun na nga, tumakbo na ako, Sir Alex, hanggang sa nakarating ako sa kalsadang sementado. Walang kabahay-bahay, binaybay ko iyon hanggang sa may nakita akong isang maliit na bahay na may nakaparadang jeep sa labas. Doon ako nagkubli. Doon ako naghintay ng liwanag. Ayoko naman humingi ng tulong sa bahay na iyon. Baka aswang din sila. Alam niyo kung saang bahagi ng jeep ako natulog? Sa ilalim. Sa mismong lupa ako nakatulog. Pero bago yun, ilang ulit po akong kumapit sa tubo sa ilalim ng jeep dahil naririnig ko ang mga huni ng tiktik at aswang na padaan-daan. Napakiramdam ko, hinahanap ako ng pamilya ng kasintahan kong mga aswang. Dasal ng dasal ako sa ilalim ng jeep. Sa awa ng Diyos, hindi nila ako natunton. Hanggang sa nakatulog ako, Sir Alex, kahit sobrang lamig at basa ng katawan ko. Hindi ko na alintana dahil sobrang kaba at takot ko noon. Noong magliliwanag na, biglang umandar ang makina ng jeep. Nang dahil doon ay nagising ako. Dali-dali naman akong umikot palabas bago pa man magulungan. Nakita ako sa side mirror ng driver nito kaya dali-dali siyang lumabas na may hawak na tubo at nagtanong kung ano ang ginagawa ko sa ilalim ng jeep. Habang nakaakma na, hahampasin ako. Akala niya kasi ay magnanakaw ako ng mga pyesa ng sasakyan. Napaiyak talaga ako, Sir Alex, habang humihingi ng tulong sa kanya. Sinabi ko ang buong nangyari. Matagal siyang hindi nakapagsalita. Pinakita ko sa kanya ang mga dala kong ID sa aking paaralan sa Cebu at doon. Tuluyan siyang naniwala sa akin. Nang magtanong kung saang lugar ako galing, pagkasabi ko pa lang sa baryo ay napailing siya at sinabing sobrang kumpiyansa ko naman daw na dumayo sa lugar na iyon. Ang layo-layo ng aking pinanggalingan at kung nakatay daw ako doon wala talagang makakaalam. Kilala pala ang lugar na iyon na baryo ng mga aswang. Magkakamag-anak lang sila doon na nambibiktima ng mga dayo. Mabuti na lang aniya, nakaligtas ako.
Tinulungan niya ako, Sir Alex, dinala sa barangay at doon ay sinamahan ako hanggang sa makauwi sa bahay ng aking tiyahin. Labis ang pasalamat ko na karating ako ng buhay sa lugar ng tiyahin ko. Hindi ko na lang sinabi yung karanasan kong yon sa mga tiyahin ko doon upang hindi sila mag-alala sa akin. Pero napansin nila ang mga galos ko sa siko at mga kamay. Ang sabi ko na lang na slide sa lupa. Pero nalaman din po nila kalaunan nung nasa Cebu na ako. Pinagalitan talaga ako ni nanay kasi ang lakas ng loob ko na dumayo sa ibang lugar na hindi ko naman kabisado, lalo pa doon sa may Iloilo. Bakit daw ako nagtiwala sa babaeng kasintahan ko ni minsan hindi pa nila nakita at nakilala. Mula nun, Sir Alex, hindi na talaga ako dumadayo pagkat na-trauma ako sa aking karanasan na iyon. Kaya kayong mga nakarinig sa kwentong ito, wag na wag po kayong dumayo sa mga malalayong lugar na hindi nyo kabisado, na baka matulad kayo sa akin. At ang nakakatakot, baka hindi na kayo matagpuan ng pamilya nyo.